Sa mga shipbuilding pala dyan, ng mga kapatid natin, mga kaibigan na nagtatanong sa akin, sana magawan ko daw ng content. So, ginagawa ko po, naghahanap po tayo na pwedeng kausapin regarding po sa matter na yan. And then, tawag dito, meron po akong isang nabasa na comment. So, ilalagay ko na lang po dito. Titingnan ko, hahanapin ko. Pero bago natin hanapin yun, may tatawagan po tayo isa nating kababayan na EPS. Isa rin siyang EPS at nakapag-exam siya sa manufacturing industry. Pero sa hindi mapaliwanag na kadahilanan, napadpad siya sa shipbuilding industry. Pero manufacturing industry siya, nag-take ng exam. At yung trabaho niya, nasa shipyard, sa building. Which is, sa pagkakalam naman natin, hindi ba, parang separate po na, ano yun, na exam topic. Kumbaga, ibang industry po yung shipbuilding sa manufacturing industry. Pero nagtatrabaho siya sa shipyard. Nasa ano siya, parang scaffolding yata. Ang pangalan niya si Brother Noel Rosales Loyloy, 'di ba? So, ang mga kasama niya doon puro mga shipyard. So, magtanong po tayo sa kanya, sana kahit papaano makatulong po ang bagay na ito para sa mga kapatid natin na SB1 shipbuilding passer daw po. Hanggang ngayon, parang napag-iwanan na daw po sila dahil wala daw yatang update sa kanila. So, try natin tawagin, guys. Oh, bro, musta? Oh, balita. Hindi, may itatanong sana ako sa iyo kasi may mga nagtatanong sa akin regarding sa shipbuilding. Bakit? Sabi ko kasi may kakilala ko, manufacturing industry yung pinag-take mo ng exam pero ang trabaho mo nasa shipbuilding ka, di ba? Oh. Ngayon tawag dito, may ano ka ba, may balita ka ba? O bakit daw yung SB1 na pumasa sa shipbuilding hanggang ngayon parang wala nang update sa kanila, parang naiwanan na daw sila. Di ba may mga kasama kang shipbuilding diyan? Oo, ano kasi, bakit hindi ang balita ko dati, Oh, kaya hindi na nag-hire sila ng shipbuilding nag-take na shipbuilding kasi doon na sila kumuha na agency. nag-hire sa manufacturing na. Kumuha na rin sila sa mga manufacturing. Oo. Pero meron din naman nagsasabi na kaya wala nang masyadong nase-select sa kanila, gawa ng pinasukan na ng agency yung mga welder, di ba? Oo. Mayroon ng mga agency. Oo, meron ng agency. Pero ikaw, yung mga kasama mo dyan na nasa shipyard, lahat kayo under ng EPS. Oo, yung apat lang kami na sa shipyard na IPS. Apat kayo sa shipyard na EPS, pero yung apply nyo talaga, manufacturing industry talaga, di ba? Oo, manufacturing ang exam namin. Kaya nga, kaya nga nagtataka yung mga iba, kasi magkahiwalay kasi yung magkahiwalay. Ha? Kapag sa shipbuilding kapag mag-hire sila ng mga shipbuilding passer kasi malaking sahod yun. Skill worker yun. Kasi ano ba to? Kaya kumuha sila sa manufacturing kasi yung manufacturing nakamura sila ng sahod. So, yung sahod sa shipbuilding, kasi skill worker nga eh. Skill yun. So ang ibig sabihin, yung mga kababayan natin na nag-take ng shipbuilding dati, kaya hanggang ngayon mabagal yung pag-select sa kanila, gawa ng kumuha na yung mga employer dito ng mga EPS na rin. Parang kumuha na yung mga sadyang name dito sa Korea ng mga gagawin nilang shipyard na magtatrabaho sa shipyard, EPS na rin sila kumuha. Hindi na sa mga shipbuilding talaga na skilled. Oo nga, kasi malaking sahod yun eh. Skill worker yun. Skill yung shipbuilding eh. Oo. Pero parang kayo, 'di ba? Hindi naman kayo skilled worker pero ang trabaho nyo nasa shipbuilding. Oo. Kasi ano sila daw, sabi daw taga DW, probahan na daw ang bagong batas na pwede na daw mag-hiring ang shipyard ng mga manufacturing. Tingnan mo, pang EPS lang, pero nasa bali yung rate nyo pang EPS lang pero nasa shipyard kayo. Oo.
Oo. Mag-hello ka muna, naka-vlog ako ngayon. Ay, hello, shout Ah, out. ayan. Out sa sa Mindanao. Oh. Bisaya din. Oh, kasi ano tawag dito, marami nagtatanong sa akin, wala daw parang naiwan na yung shipbuilding kahit sa mga ibang vlogger, hindi nila na-open 'yan. Kaya naisipan kitang tawagan para naman yung mga kababayan natin na nasa Pinas pa na shipbuilding magkaroon sila ng kahit papaanong idea kung bakit ano na nangyari sa kanila. Yun nga eh. Tapos ito lang ang dito din sa amin. Maraming mga dito na hindi legal pumasok sa shipbuilding. So ang nangyari, kagaya mo hindi ka skilled workers pero ang trabaho mo nasa shipyard ka. Pero Oo nga eh. yung sahod mo, EPS rate siya, hindi siya shipbuilding rate. Oo, Ta- may kunting taas yung may kunting improvement sa sweldo kasi over basic kami. tapos tawag dito, tapos yung mga kasamaan mo diyan, skilled sila talaga. Oo, yung mga kasama namin, malaking rate nila eh. So ang nagkaroon ng parang ano diyan, nagkaroon ng ano, ang naging desisyon diyan yung nasa HRD Korea. Kasi instead na kumuha talaga sila ng nagtatrabaho sa shipyard, humugot na rin sila sa EPS manufacturing, no? Para makatipid sa pasahod. So yun ang nabalitaan ko dati sa Pinas pa ako. Pero diyan sa pinagtatrabaho mo, madami diyan, 'di ba? Madami kang kasama nagtatrabaho diyan. Ikaw lang ang EPS talaga diyan sa mga dami ng kasama mo nagtatrabaho diyan. Kayo lang ang EPS na nagtrabaho diyan Meron ibang lahi, yung IPS din ng ibang lahi, ah, nasa Cambodian, Vietnamese. manufacturing din yung ano nila pero shipyard yung trabaho din. Oo. May mga ba to? Nepal, Myanmar, na IPS din sila. Mm. Pero yung rate nga eh, sa Mm. IPS lang. Ano kasi yung trabaho mo diyan, bro? Scaffolding ano kasi? Sa kami sa Palpan, alam mo yung Palpan? Oh. So, So, yun, so mahirap. mahirap na. Tsaka ano din, dagdag ko na rin, mayroon din akong nabasa yung nga sabi ko kanina. Nagkaroon din ng agency na ngayon. Yun yung mga ibang skilled talaga na direct sila nag-apply sa agency para magtrabaho dito. Yung iba nga yata, yun nga, skilled sila, E7 visa yata yung iba eh. Oo, dito, marami dito, isipin. Kaya pala ganun na nangyari, kaya bumagal. Yun nga eh, sabi namin, bakit kinuha kami doon sa shipyard na manufacturing kami? So tawag dito, Wala nakasave sa pasahod. pero anong ano ba kasi, KLT? KLT 20, KLT 20. So anong KLT na ngayon, 22? 21. 21 pa lang. So kayo yung bago, no? Kayo yung bagong batch na nakarating ngayon, no? KLT 20 kayo eh. 21 yung ah. So kahit ikaw din hindi mo rin naintindihan kung bakit napadpad ka sa shipbuilding, no? Hindi, wala ka ring idea nung nasa Pinas ka. Nalilito nga kami apat. No, pero nung pumirma kayo ng kontrata, alam niyo na nasa sa shipbuilding kayo. Oo, nasa nakasulat na sa kontrata kung anong klaseng trabaho namin. Hmm. Pero yung basic nyo, EPS basic o mataas ng konti? Taas konti, over basic kami. Maglinis ng 100K, 90 plus, linis na yun. So, yun lang kaya napatawag ako at least ngayon na narinig ko rin, alam ko rin yung sasabihin ko sa kanila. Kaya pala ang nangyayari, parang nahuli na o kumbaga napag-iwanan na yung dating nag-exam ng shipbuilding, gawa ng gawa ng imbis na sila kuhanin kasi nga magkaibang industry yan eh, manufacturing yung iba, shipbuilding yung iba. Instead na kumuha sila sa shipbuilding kasi nga naman pag sinabing shipbuilding, skilled worker ang mga yan. Kumbaga mataas ang rate nila, no, mataas ang sahod nila sa manufacturing, no. Ngayon naging mautak na yung mga sadyang nim dyan sa shipyard na yan, sa shipbuilding na yan, kumuha na lang sila sa EPS, no. Kahit hindi sila skilled, ang sahod yung inano nila doon para hindi sila magbayad ng malaki. Kaya mas marami na select na mga nasa manufacturing kaysa sa mga shipbuilding na. Ganun pala yon.
Kaya pala, buti tumawag naman ako, napatawag ako sa'yo, naisipan kita at hindi ka rin busy. Yeah. Oh, Ay, yun nga na nabasa ko dati sa Pinas pa kami, sa nag-training pa kami doon sa DMW. oh, Ano daw, ay naprubahan na daw ng HRD yung batas na pwede na silang humugot sa manufacturing industry instead sa shipbuilding industry. so nasa DMW ka pa, ipinaliwanag na sa inyo yun. Narinig namin sa taga DMW. DMW na inapprovean ng HRD Korea na pwede nang kumuha nasa shipbuilding industry sa manufacturing industry. Oo. Kaya naman pala hanggang ngayon so may ano nito yung ano talaga yung HRD Korea at DMW di dapat sa kanila sila magtanong no kung bakit nangyari yung gano'n no. Para malinawan sila. So, musta ha? Sa shipbuilding building, marami kami nabats na yung tigilit 20. Ang iba nasa Gyeonggi-do. Sa Pero mataas sila. pero hindi shipyard yung trabaho. Shipyard din. Shipyard. Sila sa part shipbuilding din sa sila sa shipyard din. Shipyard din. Nasa anong lugar dito sa Korea? Yung iba sa Gyeonggi-do. 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 So, kumusta naman ang buhay shipyard? Trabaho? Kapagod, pero tiis na lang. Tiis muna. At least, unti-unti na na yung katawan ko, na-adapt ko na. Alam nyo guys, nung huli kami nag-usap, di ba pupunta sana kayo dun sa labor, di ba? O pumunta na kayo ng labor. Anong balita na pala sa cookmin nyo? Dati kasi nagpaparelease sila. So, may singit ko lang po dito dahil yung amo na naabutan nila, talagang hindi ng cookmin. So, ano nangyari doon? Nagbayad na siya? Mautak. Oh. Alam niya na pumunta kami sa labor, hinabol niya yung 4 na buwan na cookmin yung Hinulog niya? Di mas magaling tayong Pinoy kasi alam niya na hindi natin aya na mangyari yung ganun. Monthly na siyang naguhulog ngayon. Meron na kasi. Yun naman ang maganda. Yun naman ang maganda. So, dito lang kami hanggang matapos ang kontrata. Talagang ganyan, taste lang dahil mas mahirap yung natin sa Pilipinas, at least diyan kahit papaano. Siguro may pagbabago na sa buhay mo, medyo mayroon ka nang nabago sa bahay niyo doon, okay, nakabayad na rin ka na rin ng utang, di ba? Last payment ko ngayong October. Tapos na yung utang mo. Yung utang. Di ba? Tapos pinabago ko yung motor ko. Tapos diba? May ipapasurvey ko na yung lupa ko doon sa amin. Yun ang magandang nangyari. Kaya kung nasa Pilipinas ka, hindi mo magagawa yun. Plano ko sa next year, January siguro, magpapader na ako sa ko. Yan. Talagang ang bait talaga ni Lord. Basta't mag-ingat ka lang at hanggat hindi ka sinasaktan dyan, yung mura, sigaw, okay lang. Kaya natin tiisin yun kasi di ba? Yun ang importante kasi kung hindi kayo nagreklamo at hindi niyo pinakita na minsan kaya niyo ring lumaban, ganyan-ganyanin na lang kayo ng mga Koreano rito, kaya pakita rin natin minsan na kaya din natin naman na depensahan yung sarili natin. Hindi na lang ganoon. Di ba? Tingnan mo ang ginawa niya, nagbayad siya ng cookman tapos bumait na. So, ganyan naman ang Pilipino, yan naman ang dapat. Kasi ngayon, alam na niya alam na namin kung anong trabaho, alam na namin kung anong gagawin. So, tama yan. So ngayon, baka mapanood ng mga kabulol yan anong may papayo mo sa mga aspirant na kagaya mo dati na talagang nahihirapan ka na tingin mo talagang hindi mo kaya pero ngayon nasa Korea ka na. Ano yung ginawa mo na dapat nilang gawin, ganun din ang gawin nila para sipagan sila at maniwala sila na kaya nila? Ano sasabihin mo? Tiisin nyo muna hanggang ilang buwan, tiisin mo na, wag mo pa talo sa desisyon. At saka yung pag-apply nila sa South Korea, talagang bigyan mo sila ng mahirap talaga pero sulit. Yun nga. Sabi mo noon. Wag mong isipin ang kalaang ng sahod, isipin mo yung pagod. Tama. Yun nga. Sabi mo noon, expectation versus reality. Tama. Yun nga sinabi ko sa dati. Dito, reality. Tama.
So maraming salamat sa iyo, bro ha, dahil sinagot mo yung tawag ko at yan nakapagbigay ka ng konting kaalaman at least kahit papaano magkakaroon ng idea yung mga kababayan natin. Kasi nasa shipyard ka, nasa shipbuilding ka kaya ikaw ang naisipan kong tawagan, ha? Sige bro. Oh, sige, ingat diyan. So, magpaalam ka na sa mga okay. Bro, salamat ha. Appreciate ko talaga. So yun Ingat guys, ka dyan, narinig ha? niyo po yung kwento ni Noel Loyloy, yung kapatid natin na nasa Korea na rito na napakabait talaga. Mula nung nasa Pilipinas siya, mula nung nag-aaral pa lang siya ng Hangul, nagpaparegister, nag-uusap na kami nito. So siya yung naisipan kong isali dito sa vlog dahil yun ang trabaho nga niya, nasa shipyard siya. So ayun, sana nalinawan po yung mga kababayan natin dyan. So sana naman marinig ng taga DMW yung hinahing nyo. Ang may sasuggest ko, dapat magkaisa kayo, mag-ingay kayo sa social media para sa DMW na sa ganun magawang kayo ng aksyon. Kawawa talaga kayo dahil hindi biro rin yung pinagdaanan nyo. So ang lumalabas, kaya pala medyo mabagal ang selection sa mga shipbuilding passer. Unang-una, merong agency na. Yung agency na kayang magpaalis papunta dito bilang skilled worker, welder talaga, na may NC1, NC2 na certificate, at E7 visa yung iba, direct, ang lalaki ng sahod nun. Isa pa yon, kaya ganyan na instead na tawag dito, kumuha sila sa mga nakapasa sa SB, shipbuilding SB1, nasa agency na sila kumukuha, nagpapaalis, mas mabilis ang proseso. Pangalawa, yun nga, parang napagkasunduan yata, narinig nyo naman nung nasa DMW pa sila, parang inaprobahan na daw ng HRD Korea na kukuha. Actually, ganun din naman, part pa rin ng EPS naman ng ang shipyard yung shipbuilding industry. Pero ang hindi ko lang maintindihan, bakit kumukuha yung Korea, nagseselect sa mga manufacturing? Ba't hindi sa mga shipbuilding passer? Ang pangunahing dahilan daw, dahil para makatipid sa sweldo, sa sahod. Dahil ang shipyard kasi, shipbuilding, medyo mataas ang basic nila. Hindi medyo, talagang mataas ang basic nila ang bigayan. Narinig nyo naman si kapatid na Noel, EPS daw sila at manufacturing, yung basic rate nila, mataas sa EPS. Pero yung trabaho nila, nasa shipbuilding, nasa shipyard. Meaning, instead na kumuha sila sa shipyard talaga, shipbuilding industry, humugot yung sadyang nila sa EPS manufacturing. So dinala sa shipyard industry na ang trabaho kasama ang mga kasamaan din puro mga shipyard na talagang industry galing, yung shipbuilding industry talaga sila galing. So marami daw sila na EPS na ganon, na nasa shipyard ang trabaho, pero tawag dito magkakahiwalay daw sila. So yun guys, so sana narinig at napaabot namin sa inyo ng mabuti, kahit papano hindi man natin nasolusyonan, hindi man natin natuldukan kung ano talagang nangyayari, pero kahit papano nabigyan namin kayo ng konting idea at naging update namin kayo kung ano yung nangyayari. Kaya pala minsan ganyan ang nagiging karanasan ng iba o talagang ganyan ang nangyari sa kanila, para napag-iwanan na daw. Parang yung iba sinasabi parang may mali. So my opinion, siguro kailangan nyo magtanong sa DMW, mag-ingay kayo, kausapin nyo yung mga kakilala nyo, kabas niyo sa shipbuilding na yan, na industry, na iilang kayo, para magawan kayo ng aksyon. Kasi the more na mas marami kayo, mas may may boses kayo. Kung isa lang kayo, dalawa, hindi kayo pakikinggan. So sana ganun yung gawin nyo, yun ang nakikita kong way para maramdaman nila ang hinahing po ninyo. So yan guys, that's it for today. So ginabi na, maglalakad na si Kabulol, palubog na yung araw. So yan, kahit papano sana nabigyan ko kayo ng kasagutan sa katanungan nyo. So hanggang sa muli, magkita-kita tayo sa susunod na gawing video. So pagpasensya nyo na yung information na hanggang doon lang naibigay ni Kabulol, sana nakatulong din po sa mga kapatid nating aspirant na shipbuilding industry na nasa Pilipinas na naghihintay ng update po. So sana makita at marinig ni DMW ang hinahinga. So yun lang guys, see you again on my next video.